Ang pag-uusapan po natin sa video na ito ay tungkol po sa crypto para sa mga baguhan, kung saan ay paano nga ba magsimula sa halagang 500 pesos lamang. Gusto mo bang pumasok sa mundo ng crypto pero natatakot ka dahil akala mo kailangan mo ng daang-daang libong piso para makabili ng kahit isang piraso ni Bitcoin? Naiintindihan po kita. Maraming Pinoy ang ganito ang iniisip. Akala nila para maging crypto investor, kailangan mong maging milyonaryo. Pero heto po ang malaking sikreto. Hindi mo kailangang bumili ng isang buong Bitcoin, isang buong Ethereum, o kahit isang buong XRP. Sa video na ito ay pag-uusapan po natin ang konsepto ng tinatawag na digital tingi. Oo, tama po ang narinig ninyo mga ka-crypto. Tingi-tingi. Katulad ng pagbili mo ng load o ng kape sa sari-sari store. Pwede ka ring bumili ng crypto sa napakaliit na halaga. At ang ating ultimate entry point ngayon, isa pong 500 pesos bill lamang. Handa ka na bang malaman kung paano gagawin ang iyong unang hakbang sa crypto gamit ang barya-barya? Simulan po natin sa katanungan kung bakit hindi natin kailangan ng buong Bitcoin. Heto po ang pinaka-importanting lesson o aral para sa mga baguhan ngayong taong 2026. Ang bawat cryptocurrency ay divisible o nahahati po sa maliliit na bahagi. Sa madaling salita, pwede kang bumili ng fractions o maliliit na porsyento ng isang token. Halimbawa, si Bitcoin ay nahahati sa tinatawag po nating satoshis o sats. Ang isang Bitcoin ay binubuo ng 100 million sats. Kaya kapag bumili ka ng 500 pesos na halaga ni Bitcoin habang ang presyo po niya ay nasa $4 million bawat isa, makakakuha ka ng humigit kumulang 0.00125 BTC. Maaring mukhang maliit ang numerong ito, pero ang mahalaga ay nakabili ka. Naniniwala ako na ang konseptong ito ang susi para sa mass adoption dito po sa Pilipinas. Ang digital tingi ay nakaukit na sa ating kultura. Kung kaya nating bumili ng tingi sa tindahan, kaya rin nating bumili ng tingi sa blockchain. Hindi mo kailangang mag-antay na maging mayaman ka para magsimula. Ang mahalaga ay ang disiplina at ang consistency. Ang numerical target mo sa simula ay hindi ang dami ng token, kundi ang consistency ng iyong pagbili. Sa pamamagitan ng pagbili ng fractions, unti-unti mong nabubuo ang iyong position sa market, kahit sa maliit na halaga. Ngayon ay dito po tayo sa step 1 o unang hakbang, at yan po ay ang pagpili ng tamang exchange. Ngayong alam mo na pwede kang bumili ng tingi, saan ka naman pupunta? Kailangan mo ng isang centralized exchange o CEX. Ito po ang iyong digital market kung saan pwede mong ipapalit ang iyong piso para sa crypto. Dito po sa Pilipinas, ngayong taong 2026, napakarami ng pagpipilian. Pero bilang beginner, kailangan mong humanap ng isang exchange na user-friendly, secure, at higit po sa lahat, compliant sa mga rules ng ating gobyerno. Sa aking opinyon, para sa mga nagsisimula, ang pagkakaroon ng local license gaya po ng VASP mula sa BSP ay isa pong napakalaking numerical indicator ng security. Ang mga exchanges gaya po ng coins.ph o Maya Crypto ay nag-aalok ng napakadaling interface para sa mga beginners. Maaring hindi sila ang pinakamura sa transaction fees kung ikukumpara sa mga malalaking global exchanges. Pero ang numerical value na ibinibigay nila sa peace of mind ay mas mahalaga sa simula.
Ang target mo rito ay matuto kung paano mag-navigate, hindi kung paano makatipid ng piso sa bawat transaction. Siguraduhin mo lang na ang pinili mong centralized exchange ay may numerical proof ng mataas na trading volume para mabilis mong mabili at maibenta ang iyong crypto. Step 2 o pangalawang hakbang, i-verify ang iyong account. Sabihin na nating nakapili ka na ng exchange at nakapag-download ka na ng app. Ang susunod na hakbang ay ang pinaka-importante para sa security. At yan po ay ang Know Your Customer o KYC process. Ito po ay ang numerical verification ng iyong pagkakakilanlan o identity. Kailangan mong kumuha ng litrato ng iyong valid ID, katulad po ng UMID, driver's license o passport, at saka mag-selfie. Ngayon ay bakit ito kailangan? Kailangan po ito mga ka-crypto dahil ito ang protection mo at ng exchange laban sa fraud, money laundering at saka scam. Alam ko, nakakatamad mag-antay ng approval. Maaring tumagal ito ng ilang oras hanggang ilang araw, depende po sa exchange. Pero ang numerical significance ng KYC ay hindi po matatawaran. Kapag verified ka na, mas tumataas po ang iyong deposit at withdrawal limits kung saan ay isang numerical target na kailangan mo kapag lumaki na ang iyong portfolio. Tandaan po natin, ang crypto ay seryosong bagay at ang mga regulated exchanges ay kailangang sumunod sa batas. Kapag natapos mo na ang KYC, parang nakakuha ka na ng golden ticket para pumasok sa main event. Huwag pong madaliin ang proseso at siguraduhing malinaw ang bawat dokumento na iyong ipapasa. Step 3 o pangatlong hakbang. Ito po ang iyong unang pag-buy o pagbili ng crypto gamit ang local e-wallets. Heto na po ang ating main event. Verified ka na at handa nang gamitin ang iyong 500 pesos. Paano mo ito gagawin? Dito sa Pilipinas, napakadali na nito ngayong taong 2026 dahil ang karamihan sa mga local exchanges ay diretsong nakalink sa ating mga paboritong e-wallets gaya po ng GCash at saka Maya. Ang kailangan mo lang gawin ay mag-cash in mula sa iyong e-wallet patungo sa exchange wallet. Pagkatapos, hanapin mo ang crypto na gusto mong bilhin. Halimbawa, si Bitcoin o sa XRP. I-type mo ang halagang 500 pesos at ang system ay magbibigay sa iyo ng numerical calculation kung gaano karaming fractions ang iyong makukuha. Ang numerical convenience na ito ang nagpabago sa laro para sa atin bilang mga Pinoy. Ang integration po sa GCash at Maya ay nagtanggal ng numerical barrier na hirap mag-deposit. Ngayong madali na po ang pag-buy, ang numerical focus mo ay dapat mapunta sa timing at saka strategy. Sa iyong 500 pesos, makakakuha ka ng humigit kumulang 0.000125 BTC. Base po yan sa 4 million pesos price. Maaring maliit, pero sa bawat 500 pesos na iyong ideposito buwan-buwan, ang numerong ito ay lalaki. Ang ultimate entry point na ito ay hindi tungkol sa pagiging mabilis na mayaman, kundi tungkol sa pagbuo ng numerical consistency sa iyong financial habit. Ang iyong 500 pesos ay hindi lamang po barya. Ito ay ang simula ng iyong numerical future sa blockchain. Sa kabuuan, isa lamang po ang gusto kong inyong tandaan. At yan po ay ang pagpasok sa crypto ay hindi po paligsahan kung sino ang may pinakamalaking pera. Ang tunay na laban ay kung sino ang may pinakamaraming disiplina at
pinakamahabang pasensya. Ang iyong 500 pesos ay higit pa sa sapat para maging isang crypto investor. Ang digital tingi concept ay nagbibigay po ng pagkakataon sa bawat Pinoy na maging bahagi ng hinaharap ng finance. Huwag matakot sa fractions. Yakapin mo ito bilang iyong simula. Ang numerical targets mo sa simula ay dapat nakatutok sa pag-aaral, consistency at security. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panunood.